Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, July 13, 2026, Monday. Patuloy pa din nakakaapekto ang malakas na habagat sa malaking bahagi ng bansa habang ang low pressure sa silangan ay malapit ng maging bagyo. Alamin natin kung saan ang latest track ng sistemang ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon o habagat ang siyang pangunahing weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Ito ang dahilan kung bakit mas maulap, mas mabigat ang ulap at mas mataas ang posibilidad ng pabalik-balik na pagulan sa maraming lalawigan sa hilaga, gitna at kanlurang bahagi ng Luzon. Sa Visayas at Mindanao naman, mas hindi ganun kalawak ang direktang impluensya ng habagat sa forecast na ito, pero naroon pa rin ang posibilidad ng mga biglaang pag-ulan at thunderstorm dahil sa localized thunderstorm, kaya hindi pa rin pwedeng maging kampante, lalo na sa mga lugar na mabilis bahain. Unahin natin ang heavy rainfall outlook dahil ito ang pinaka-importanteng detalye sa kasalukuyang sitwasyon. Ngayong araw, inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Sa ganitong dami ng ulan, sapat na ito para magdulot ng mga pagbaha sa mabababang lugar, pag-apaw ng mga ilog at sapa at pagguho ng lupa sa mga lugar na may matatarik na dalisdes. Mahalagang tandaan na pwedeng mas mataas pa ang aktwal na dami ng ulan sa mga mountainous at elevated areas. Pagdating naman sa forecast weather conditions para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang sanhi nito ay ang southwest monsoon. Meaning ang habagat ang siyang nagdadala ng mas maraming halumigmig mula sa dagat papasok sa mga bahaging ito ng bansa. Kaya mas makapalang ulap at mas mataas ang tsansa ng pabalik-balik na pag-ulan. Ang posibleng epekto ay flash floods o landslide dahil sa moderate to heavy rains. Sa Metro Manila, asahan ang makulimlim na kalangitan sa malaking bahagi ng araw na may mga yugto ng pag-ulan sa tanghali, hapon o gabi. Hindi ito nangangahulugan na tuloy-tuloy na malakas ang ulan sa buong maghapon, pero pwedeng magkaroon ng mga bugso na sapat para magdulot ng mabilis na pagbaha sa mga kalsadang mababa at sa mga lugar na kilala ng flood prone. Sa Rizal, Cavite, Laguna at Batangas, ang habagat ay pwedeng magdala ng mas malawak na cloud cover at paulit-ulit na mga thunderstorm bands. Sa mga lalawigang ito, ang concern ay hindi lang ang isang bugso ng ulan, kundi ang paulit-ulit na pagbuhos na pwedeng magpabigat sa lupa at magpataas ng banta ng landslide sa mga bulubunduking bahagi. Sa Ilocos Region, ang maulap na kalangitan at scattered rains ay maaaring mas tumagal sa mga lugar na mas bukas sa habagat. Sa La Union at Ilocos Sur, dahil kasama sila sa heavy rainfall outlook, mas malinaw ang concern sa patuloy na pag-ulan. Sa Ilocos Norte, kahit wala ito sa rainfall outlook ngayong araw, dapat pa ring bantayan ang posibilidad ng mga bugso ng ulan at thunderstorm activity, lalo na kung mas lumawak ang aktibong bahagi ng habagat. Sa Cordillera Administrative Region, mas dapat seryosohin ang landslide risk dahil sa terrain ng rehiyon. Kahit hindi pare-parehong malakas ang ulan sa lahat ng bahagi ng Cordillera, sapat na ang moderate o heavy rains para magdulot ng problema sa mga kalsada sa gilid ng bundok at sa mga komunidad na nasa paanan ng slope. Sa Zambales at Bataan, mas malinaw ang epekto ng habagat dahil ang dalawang lalawigang ito ay bukas sa hanging timog kanluran at sa moisture mula sa West Philippine Sea. Kaya sa mga lugar na ito, posibleng mas tuloy-tuloy ang mga buhos ng ulan at mas madalas ang pagkapal ng ulap kumpara sa mga bahaging nasa mas nakasilong na lokasyon. Sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, bagamat hindi direkta sa baybayin, nadadala pa rin papasok ang ulan at thunderstorm mula sa habagat, lalo na kapag mas malawak ang cloud bands na tumatawid mula kanluran papasok sa gitnang Luzon. Sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan, mas dapat ding pagtuunan ng pansin ang pag-ulan dahil ang mga lugar na ito ay madalas unang sumasalo ng moisture mula sa habagat. Sa Palawan, lalo na, ang maulap at maulang panahon ay pwedeng tumagal sa ilang bahagi at kapag nagtagal ang mga buhos, mabilis ding tumataas ang panganib sa mga komunidad na mababa ang lokasyon o malapit sa mga ilog o daluyan ng tubig. Sa Occidental at Oriental Mindoro, ang kombinasyon ng topografiya at ng habagat-driven rains ay pwedeng magdulot ng localized flooding at slope instability sa ilang bahagi. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon. Dito, hindi kasing lawak o kasing tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa mga rehiyong mas direktang apektado ng habagat ang inaasahan. Pero hindi rin dapat maliitin, may mga bahagi ng araw na bahagyang maaliwalas, tapos habang umiinit ang panahon at dumadagdag ang moisture, may mga lugar na biglang makakaranas ng malakas na ulan
sa maikling panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang hangin at kondisyon ng dagat. Para sa Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin na mula southwest to south. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.1 meters. Ito ang isang mahalagang detalye dahil kahit hindi direktang tinatamaan ng bagyo ang Luzon, sa kasalukuyang forecast, sapat ang lakas ng habagat para gawing mas magulo ang kondisyon ng dagat, lalo na sa mga baybayin na mas bukas sa hanging timog kanluran. Sa mga baybayin ng Western Luzon, maaaring mas magaspang ang karagatan at mas mapanganib para sa maliliit na bangka at iba pang katulad na sasakyang pandagat. Para naman sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin na mula southeast to south. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Generally, mas maayos ang baseline ng dagat sa Visayas at Mindanao kumpara sa Luzon, pero hindi pa rin dapat maliitin ang posibilidad ng biglaang paglakas ng hangin at pag-alon kapag may nabubuong thunderstorm sa dagat. Sa ganitong setup, pwedeng biglang magbago ang kondisyon sa loob ng maikling oras, lalo na sa mga lugar na may kasabay na makapal na ulap at pagkulog. Dumako tayo ngayon sa mas mahabang tropical outlook. Ayon sa kasalukuyang tingin sa iba't ibang weather model, ang kasunod na sistema matapos ni Inday ay manggagaling sa may timog silangan ng ating teritoryo, pero base sa bagong datos, may senaryo na ang bagong sistemang ito ay maaaring kumilos pahilaga lamang o kaya ay malusaw na lang sa nasabing area bago pa magkaroon ng mas malinaw na development. Sa puntong ito, hindi pa ito ang pangunahing dapat ikabahala sa immediate forecast dahil hindi pa matibay ang signal na tuloy-tuloy itong lalakas at tatawid sa kalupaan. Ang mas kailangan nating pagtuunan ng pansin sa mas malayong forecast ay ang kasabay nitong isa pang sistemang posibleng kumilos, pahilagang kanluran at tumawid sa may northern Luzon area. Sa kasalukuyang model guidance, mas maraming weather model ang nagtuturo sa direksyong ito. Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga itong bantayan kumpara sa unang sistemang maaaring humina o maglaho lang. Gayunman, hindi pa rin tiyak ang magiging lakas nito sa ngayon. Maaaring manatili lamang ito sa mahina hanggang katamtamang antas o maaari ring magkaroon ng ibang takbo depende sa magiging kondisyon ng kapaligiran habang papalapit ang panahon ng posibleng development. Mahalagang tandaan ang forecast na ito ay nasa 2-week window pa. Sa ganitong layo ng forecast period, marami pang pwedeng magbago sa kilos, galaw, bilis at lakas ng sistema. Pwedeng ang track na nakikita ngayon na patungo sa Northern Luzon ay kumiling pahilaga. Sa mga susunod na araw, pwede rin namang mas tumawid pa kanluran o humina ang signal ng development kung magbago ang environmental conditions. Kaya sa puntong ito, ang pinakamahalagang mensahe ay may binabantayan na posibleng susunod na sistema, may mas maraming model na nagtuturo sa Northern Luzon direction pero hindi pa ito final at kailangan pa ng tuloy-tuloy na monitoring. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.